Sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA na mananatiling walang bagyo sa bansa ngayong linggo. Ayon kay weather specialist Veronica Torres, patuloy na makakaapekto ang easterlies o mainit na hangin mula Pacific Ocean itong Lunes. Magdadalaan niya ito ng generally fair weather ngunit mas mataas na temperatura sa araw. Umaabot na sa 294 ang mga gasolinahang pansamantalang nagsara sa buong bansa hanggang nitong Abril 18. Dahilan nito ang pagtaas sa presyo ng langis na nagdulot naman sa dulot ito ng digmaan sa Middle East. Sinabi ng PNP na binabantayan nila ang kabuuang 14,257 na mga gas stations sa bansa. Mula Marso 1 hanggang ngayon, nakapagsampa na ang mga otoridad ng 27 kaso kaugnay ng fuel violations. Kabilang sa mga ito ang 7 kaso ng hoarding, 1 kaso ng profiteering at 19 na kaso ng illegal na pag-iimbak, transportasyon at bentahan ng produktong petrolyo. Kinalampag ni House Minority Leader and Fourth Peace Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ang Department of Energy at Department of Justice na papanagutin at kasuhan ang mga nagpasimuno sa pagsirit ng halaga ng produktong petrolyo. Binigyan din ng kongresista na hindi makatarungan ang naging pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa nito ang DOE at DOJ ay may kapangyarihan na aksyonan ang mga nasa likod nito na ngayon ay pinagdudusahan ng mamamayan. Nagpahayag ng pag-aalala ang Boracay Foundation Incorporated o BFI sa planong Boracay Bridge sa liham kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa BFI, ang proyekto ay maaring makasira sa natural na anyo ng Boracay Island at magdulot ng strain sa sensitibong ecosystem nito. Ipinahayag din ng grupo ang pangamba sa epekto nito sa kabuhayan ng mga transport workers, tourism employees at maliliit na negosyante na umaasa sa kasalukuyang sistema ng transportasyon. Ayon sa BFI, meron ng maayos na maritime transport network ang Boracay na nagsisilbi sa mga residente at turista kaya't maaring hindi na kailangan ang tulay.